Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nikki, he said huskily and then claimed her surprised lips. She closed her eyes and the moment his lips touched hers, it sent shivers down to her spine and she felt a certain kind of warmth that only Ram could give. She has been kissed before from her past relationships but nothing can compare to the feeling that she is experiencing right now. Malabong alaala na lamang ang mga yon at may palagay siyang ang halik na ito na lang ang mananatili sa kanyang memorya kahit kailan. It's as if she's being kissed for the first time. Natutulala siya at na-amaze at na-overwhelm sa bugso ng emosyong nararamdaman niya, and her heart is beating wildly. Tila siya teenager na hinalikan ng crush niya at di niya alam ang gagawin. Basta nagpapatianod lang sa mga halik nito at hinahayaan niya ang sariling lalong malunod sa mga halik nito. It was a slow, tender kiss at first, exploring every sweet corners of her lips. At nang lumalim pa ang mga halik nito, napabuka ang labi niya, giving him access to delve deeply into her sweet mouth. His tongue sought hers, and embers of fire seemed to have sparked when she kissed him back with so much passion she had never known before. They kissed as to what seems to have been forever, at humihinto lang ang binata so they could gasp from some air, at pagkatapos muli siyang hahalikan. Namalayan na lang niya, hindi na nakabitin sa ere ang katawan niya. Nakasandal na siya sa balustre ng hagdan. At ang mga tuhod niya ay lalong nanghina at tila naging jelly na kung di siya nakasandal sa hagdan. At kung di nakapaloob ang mga hita niya sa maskuladong hita ng binata, baka bumigay na ang mga yon. Ang isang kamay ng binata sa likod niya, masuyong humahagod. At bawat hagod noon nagdudulot sa kanya ng ibayong sensasyon. Samantala, ang isa namang kamay nito ay nakahawak sa batok niya para mas lalo pa nitong maangkin ang mga labi niya. At siya, halos makalimutan na ang lahat at kusang tumaas ang mga kamay niya sa matipunong dibdib ng binata at iyon ay kanyang dinama. That earned a loud groan from him. Pinagsawa niya ang pagdama doon at pagkatapos hindi pa nakontento, buwaba pa ang mga kamay niya sa tiyan ng binata. Her hands crept underneath his shirt and revealed at his glorious six-pack abs. Pareho silang hingal nang huminto sa paghalik ng binata sa kanya at pagkatapos sinuli nito ang mga kamay niyang nagpepiesta sa mga abs nito. "Oh God, Nikki, don't do that or I might not stop," he said with passion-filled voice. Namumula namang binawi niya ang kamay mula sa tiyan nito. How could she be so wanton like this? Nakakahiya. At isiping wala pang 24 oras silang nagkakakilala. Napapahiyang bahagya niyang tinulak ang binata. Umalis sa yakap nito. "I'll take you to the guest room." Hindi tumitingin ditong sabi niya. This time, dahan-dahan siyang umakyat ng hagdan sa takot na baka kumabisalang muli ang mga paa niya. Tahimik namang sumunod si Ram. "This is our male guest room. There are men's clothes of free size in the closet. Feel free to choose para makapagpalit ka ng damit. If you need anything, kautikin mo lang ako sa kasunod na silid. That's my room." Di pa rin tumitingin sabi niya dito, tapos dire-diretsyong naglakad sa may pinto para lumabas. Mabilis nitong hinaklit ang bewang niya na muling nagpasikdo ng dibdib niya. "Sweetheart, what's this? Bakit di mo man lang ako tinitingnan?" May panunoksong sabi nito. "Hindi tinitingnan naman kita." Saka siya tumingin sa mata nito pero saglit lang. Iniwas niyang muli ang mga mata dahil pati mga mata ng binata ay nanunukso. Nahihiya siyang hindi mawari sa naging mainit na pagtugon niya sa mga halik nito kanina. "At tinitingnan mo pala ako ng lagay na yan." Natatawang sabi nito at pagkatapos, tinaas nito ang isang kamay upang iharap ang magandang mukha niya at dumukwang pa ito upang magbantay ang mga mata nila. Lalo namang bumilis ang tibok ng dibdib niya nang magtama ang mata nila ng binata. Bakit ba kasi ang gwapo nito at ang mga matay mapungay at tila nangaakit? "Nahihiya ka ba sa nangyari, sweetheart?" Malambing nitong sabi. Ang ngiti ay lalong lumapad at ang palad nitong nakahawak sa mukha niya masuyong humahaplos sa pisngi niya. "No, bakit ako mahihiya? It's just a kiss. It meant nothing." Baliwalang sabi niya upang pagtakpan ang pagkapahiya.
Pagkatapos, inalis niya ang kamay nitong humahaplos sa pisngi niya at nagawa niyang kumala sa pagkakahapit ito sa bewang niya at dumistansya dito. Ang ngiti ni Ram ay napalis. Dumilim ang mukha nito. Look, Ram, we've just met a few hours ago. You don't expect me to be bothered with just a kiss like that? Do you? And don't you forget, the moment na pumayag ka sa inaalok ko sa'yo, napakasalan ako, that doesn't give you the right to kiss me around para bang may espesyal sa pagitan nating dalawa. This is just like a transaction at tulad ng sinabi ko na I will give you 10 million at magsasama tayo ng 6 na buwan kapag nasali na sa akin ang posisyon sa kumpanya at ang inheritance ko and then we'll get annulment. Di niya alam kung bakit yun ang nasabi niya. It may sound cruel pero gusto niya malinaw dito sa umpisa pa lang kung saan ito nakalugar. He's acting na para bang may something sa pagitan nila, like as if she was his real sweetheart, na para bang gusto siya nito at hindi siya naniniwala doon. Hindi ba't sinabi nito sa papa niya kanina na gusto siya nito? Malamang sinabi lang nito yon para makuha nito ang loob ng papa niya. Pero hindi ba't sinabi mo rin na gusto mo siya? I just said that para mapaniwala si Papa. They just met a few hours ago kaya paanong agad na magkakaroon to ng damdamin sa kanya? Ay siya, ganun din dito. The most logical explanation is just physical attraction or lust. Tama, yun lang yun. Siya man ay naa-attract dito. Why? He's very good looking and with a hot body na pagpapantasyahan ng mga kababaihan. And she's just a normal woman kaya naaakit siya dito. So that kiss meant nothing. Kaya pala halos makalimot ka na at kung san-san ka nakakarating, yang kamay mo. Sarkasikong sabi ng binata. I was just scared away. Hiyaw niya dito. Pinagtatawanan na nga niyang talagang walang epekto sa kanya ang mga halik nito. At anong sabi mo? Maghiwalay din tayo after 6 months? You don't really believe in the sanctity of marriage, do you? So talagang seryoso ka nung sinabi mo nung una na maghihiwalay tayo pagkatapos maisalin sa'yo ang manat posisyon mo? So ano yung pinagsasabi mo kanina sa harap ng papa mo that you like me at nakahanda kang mahalin ako? Or did you just said that and acted very well para mapapayag ang papa mo? I get it. Hindi alam ng papa mo na babayaran mo lang ako para pakasalan ka at lalong hindi niya alam na maghihiwalay din tayo pagkatapos. Your poor father thinks that there was some kind of a whirlwind romance between us, that he believes this marriage will be for a happily ever after. Little did he know that this was just a transaction scheme by her precious daughter to get her position and inheritance. Nagagalit itong sabi. What did you expect, Ram? Na may in love tayo sa isa't isa? It's just a marriage on paper only. Mabuti nang malinaw sa umpisa pa lang. I am just doing this for my inheritance and position at bilang kapalit ng pagtulong mo sa akin, tatanggapin mo ang 10 milyon oras na may kasal tayo. Malaki ang maitutulong ng halagang yon para makapagsimula ka. Pwede mo nang iwan ang mumurahing apartment mo, bumili ng bagong bahay at makabili ng mga bagong damit. Lahat ng nakita ko sa bahay mo, puro lumang mga kagamitan. Even your motorcycle is of old model. Hindi na masama, diba? Matutulungan mo ako sa problema ko, matutulungan din kita sa kabuhayan mo. Sabi niya na tila isang business transaction lang ang pinag-uusapan nila. Bahagya siyang napaurong na makitang magliyab ang mga mata nito sa galit sa sinabi niya. Bitch! Marahas nitong hinawakan ng mga braso niya sa pagkabigla niya. And I remember you said that you were not a snob. Masakit ba sa mata ang mga nakita mo kanina sa apartment ko? Pagpasensyahan mo ang kalumaan ng mga gamit ko. At nandiri ka ba na isang lumat segunda manong motorsiklo ang sinakyan mo? Well, you don't have a choice. Because the moment na may kasal na tayo at sa loob ng sinasabi mong 6 na buwan na magiging pagsasama natin, yon ang uuwian mo araw-araw. His words blazing in fury. Lalo pang humigpit ang hawak nito sa mga braso niya at nasasaktan na siya. Anong ibig mong sabihin yun ang uuwian ko araw-araw? Hindi niya napigilan ang nginig sa boses niya dahil sa nakikitang galit nito. Sa lumang apartment ko tayo titira pagkatapos ng kasal natin, mahal kong asawa, at hindi ka pwedeng tumutol dahil yan ang hinihingi kong kapalit ng pagpayag kong pagpapakasal sa'yo. His jaw clenching. Pagkatapos, pasalya siya nitong binitiwan. Napahawak siya sa mga braso niya. Nananakit ang mga yon sa sobrang higpit ng pagkakahawak nito. Kapalit? But Ram, I don't see any reason kung bakit doon tayo sa apartment mo titira. Napakalaki nitong bahay para sa ating tatlo ni Papa and it would be inconvenient for me.
Hindi ako sanay doon at paano pagpapasok ako ng opisina? Ni walang garahe, saan ko ipapark ang kotse ko? At ano ang gagawin mo sa 10 milyon? Kahit ilang bahay kaya mong bilhin, kaya bakit doon tayo titira? Di niya mapaniwalaan ang hinihinging kondisyon na to ng binata. Huwag mo nang alamin kung anong gagawin ko sa 10 milyon. Ang gusto ko lang doon tayo tumira. At sinong may sabing magdadala ka ng kotse? Hindi ka ba marunong mag-commute? May metro bus, nariyan ng MRT, LRT. Pero mapera ka kaya pwede ka ring mag-grab o taxi araw-araw. Commute. Be reasonable. Ram naman, may presidente ba ng kumpanya na nagko-commute? Naha-high blood na niyang sabi. Hindi niya ma-imagine ang sarili na araw-araw magko-commute at makikipagbuno sa maraming commuters para lang makasakay ng taxi or bus or MRT, LRT. At ang layo pa ng tinitirhan nito sa office niya sa Makati. From Fairview to Makati, good luck na lang talaga sa akin. Oo, meron. Ikaw. Bakit ba tingin niya may amusement sa mga mata ng binata? Pinagtatawanan ba siya nito sa nakikitang pag-alsa niya? Magiging napaka-inconvenient kasi para sa kanya. Paano kung may outside meeting siya, edi magta-taxi pa siya? Take it or leave it. Kung ayaw mo, madali naman akong kausap. Pwede naman na akong umuwi ngayon din, sabihin mo lang. Matigas at pinal nitong sabi. Napapikit siya. Sinisikap kalmahin ang sarili. Wala na siyang choice. Di niya pwedeng pakawalan si Ram. Ito na lang ang tanging pag-asa. With just 5 days before her birthday, she doubt kung makakahanap pa siya ng lalaking mapapakasalan. Kakayanin na lang niyang magtiis na tumira sa mumurahing apartment nito at mag-commute. 6 na buwan lang naman ang pagtitiis kung ang kapalit naman ay ang mamanahin niya at ang pagkapresidente ng kumpanya. Napangiti siya nang maalala, may motorsiklo nga pala ito. That solves her problem. Hindi niya na kailangan mag-commute araw-araw. Pero diba may motorsiklo ka naman? Siguro naman pwede mo na akong iangkas araw-araw papasok ng opisina. Total isa lang naman ang pinapasukan natin. Titiisin na lang niyang umangkas dito araw-araw kesa naman mag-commute. Ang lagay niyan ba ay pumapayag ka na, misis ko? Ngayon ay may nakakalokong ngiti ito sinasabi. Napahumindig siya. Bakit may kakaibang pakiramdam na dulot sa kanya ang pagtawag sa kanya nito ng misis ko? At kanina tinawag siya nitong mahal kong asawa. At bakit parang masarap sa pandinig niya kapag tinatawag siya nito ng ganon? It's as if he owns her, as if she belongs to him. Pinilig niya ang ulo. Kung ano-ano ang iniisip niya. Wala naman na akong magagawa, diba? I am at your mercy. Oh gosh, niwala akong aircon, ang init sigurado sa apartment mo. Mapaklang sabi niya. Aircon? May electric fan naman ako Tsaka pwede mong buksan ng bintana. Buti nga yun, fresh air pa. Nakangising sabi nito. Inirapan niya ito. Diyos me, lumang model pa yata ng electric fan yung nakita niya sa apartment nito. Duda siya kung may hangin pang lalabas sa kalumaan niyon. Mrs. ko, may kailangan ka palang malaman. Sorry to inform you pero hindi pala kita pwedeng iangkas pagpasok ng opisina mo. Tila malungkot nitong sabi. Pero alam niya, kunya-kunyarian lang ang lungkot-lungkutan nito. Talagang iniinis siya nito at ginagalit. At bakit hindi pwede? Isang kumpanya lang naman ang papasukan natin. Hindi niya napigilang tumaas ang boses. Talagang gusto siya nitong pahirapan. Dahil hindi na ako doon magtatrabaho, magre-resign na ako sa pagiging maintenance man. Aba, kahit siguro sinong makatanggap ng 10 milyon yun ang gagawin. Kahit hindi ako magtrabaho, pwedeng-pwede, diba? Saka may asawa naman akong mayaman, so bakit pa ako magtatrabaho? He said, mocking her. What? At anong gagawin mo? Tambay? Don't tell me lulustayin mo lang ang pera para sa pagbibisyo. Nang hihilakbot niyang sabi. At paano ko, Ram? Napakalayo ng Fairview to Makati. Maawa ka naman sa akin. Ang hirap mag-commute, lalo na sa umaga. At napaka-traffic pa sa inyo. Dapat alas 5 pa lang umaalis na ako doon para umabot sa alas 8 pasok. At ibig sabihin noon, dapat alas 4 pa lang gising na ako. Pag uwi, kung lalabas ako ng alas 5, malamang alas 9 o alas 10 na ako makauwi sa traffic at pag-aabang ng masasakyan. Tapos kinabukasan, gigising na naman ng maaga. Tila siya maiiyak. Naiisip pa lang niya ang magiging kalbaryo sa pagbiyahe araw-araw. Hindi ko na problema yan, misis ko. And tambay? Why not? Oo, hindi mo na ako magtatrabaho siguro ng mga 6 months din habang mag-asawa tayo. Total, sabi mo naman sa papa mo, ikaw magpa-provide sa ating dalawa. Kaya hindi ko kailangan magtrabaho.
Pero hindi ibig sabihin nun hindi na ako lalabas ng bahay. May mga lakad din ako. So you see, hindi kita makikita araw-araw. Well, pwede siguro kapag wala akong lakad at yun ay kapag sinipag lang ako. Ang hirap kayang gumising ng maaga. At wag mo na din sabing alamin kung saan ko man lulusayin ng perang ibibigay mo dahil akin na yun. Kung ipambisyo ko man yun, labas ka na ron. Walang awa nitong sabi. Napayo ko siya, feeling defeated. Ang haba na ng diskusyon nila at kahit magpaikot-ikot pa, isa lang patutunguhan nun. Ang sumunod na kondisyong ibinigay nito. Taas baba ang dibdib niya sa paghinga at pagpipigil magalit. Talo siya kung magpapadala siya sa galit niya. 6 months lang naman ang ipagtitiis niya na tumira sa apartment at mag-commute sa pagpasok sa opisina. Maybe, this is the price she has to pay sa paglilihim niya sa papa niya. Nang mag-angat siya ng paningin, nagawa na niyang ikalma ang sarili. Napangiti siya na may ideyang pumasok sa isip niya. Okay, bahala ka sa kung anong gusto mong gawin sa pera mo at kung gusto mo mang tumambay maghapon at walang gawin sa buhay at kung tinatamad ka okay lang kahit wag mo ako ihatid sa opisina. Pero kung walang garahe sa bahay mo para sa kotse, siguro naman pwede akong bumili ng motorsiklo ko para siyang ipangpasok ko sa opisina, di ba? May ngiti sa labi niyang sabi dito. Marunong siyang magmaneho ng motorsiklo. Medyo hassle nga lang kasi more on panlalaki ang pagmumotor at medyo awkward na nakapang opisina siya tas magmumotor siya. Well, pwede namang naka-casual muna habang nagmumotor tapos sa office na lang magbihis. Pero mas hassle kasi mag-commute siya araw-araw. Sorry to disappoint you, Mrs. ko. Kahit wala ng space ang bibilin mong motor sa apartment ko. Nakita mo naman siguro nung ipark ang motor sa harap ng maliit na gate ng bahay. Sakto lang kumasya ang motor ko kaya hindi pwede. Hindi mo rin yun pwedeng ipark sa labas ng gate. Sigurado pag-ising mo, wala na ang bago mong motor at ninakaw na ng kung sino. Lalong hindi pwede dahil delikado sa isang babaeng tulad mo ang nagmamotorsiklo. Mamaya niyan maaksidente ka, ma-hold up o mabangga. What? Pati ba naman yun hindi pwede? Frustrated niyang sabi, pero may nahimikan siyang pag-aalala sa boses ng binata sa sinabi nitong baka maaksidente siya, makabangga o ma-hold up kapag namotorsiklo siya. But she dismissed that thought. Walang ibang nasa isip ang lalaking to kundi pahirapan siya. She took a deep sigh. Kahit anong isuggest o sabihin niya, kukontrahin lang nito. She clenched her teeth. I give up. Oo na, panalo ka na. Doon ako titira sa lumang apartment mo at magko-commute na lang ako araw-araw papasok sa opisina. Ano, masaya ka na? Nanggigigil niyang sabi. Di pa ako masyadong masaya pero pwede na rin. Ngingising-ngising sabi nito. Lalo siyang nairita sa nakakalokong ngisi nito. Dinampot niya ang unan sa kama at malakas na ibinato dito. Magaling naman tong nakailag. Mrs. ko, di pa tayo kasali, naaway mo na ako. Tumatawang sabi nito. Ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Nagdadabog na tumalikod siya palabas ng guest room. Pero bago siya makalabas ng pinto, humirit pa ang walang hiya. Mrs. ko, hindi ba aasikasuhin? Sabi ni Papa, asikasuhin mo daw ang asawa mo. Hindi pa ako nakakaligo. Di ba ako ipaghahanda ng susuotin ko? Saka hindi ako sanay matulog sa malaking kama. Namamahay kasi ako eh. Baka gusto mo akong samahan at i-advance na natin ang honeymoon? Nang-aasar nitong sabi. Lalong umusok ang bunbunan niya. Kumukulo ang dugong humarap siya dito pero nasa pinto pa rin siya. Ayaw niya tong lapitan at baka makalmot o masuntok niya ang walang hiya. Wala akong pakialam, buwisit ka. Bahala ka sa buhay mo. Asik niya dito at pagkatapos, nagmarcha na palabas ng pinto. Narinig pa niya ang malakas itong tawa na lalong nagpairita sa kanya. Nagising siyang nangangalumata ang mata. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Pabiling-biling siya sa higaan. Paano? Busit na busit siya kay Ram. Ang lakas ng loob ang hingi ng kapalit ng pagpapakasal ito sa kanya may 10 milyon na nga itong makukuha. Alam niya, ginagawa yun ng binata para pahirapan siya at di niya to bibigyan ng satisfaction na makita siyang nahihirapan. Palaban siya kaya kakayanin niyang magtiis sa lahat ng gusto nitong mangyari. Total, 6 na buwan lang naman. Mabilis lang yun.